Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. Thank you for joining me today. Pag-usapan natin itong kaplastikan nitong si Amy Marcos. Na akala mo ba, ganun na lang ang pagmamalasakit niya sa kapatid niya? Alam na alam naman natin kung paano niya nilaglag, paano niya binastos ang kapatid niya at hindi katanggap-tanggap dahil isa siyang kapatid. Binastos niya ang isang presidente ng Pilipinas, bagamat kapatid niya nga. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. At ubod ng baba. Napakababa po ng kanyang argumento. Sobrang baba. Akala mo, ganun na lang siya kung magmalasakit sa kapatid. Alam na alam naman natin na Duterte ang nananalaytay sa mga dugo niya. Hindi nga natin alam kung anong pinakain dito ni Digong. Hindi natin alam. Bakit ganun na lang ang pagsuporta niya sa mga Duterte. At ngayon, obvious na kakampi siya ng mga Duterte at sumusuporta siya sa lahat ng gawa ng mga Duterte, itong si Sara, itong si Digong, para pabagsakin itong si PBBM. Halatang halata po yan. At hindi nga katanggap-tanggap yung napakababang uri ng kanya pagkikriticize. Sobrang baba ang pag-criticize niya sa kapatid niya na sinasabi niyang drug addict. Na hindi rin natin maintindihan kung nagmamalasakit talaga siya sa bansang Pilipinas, kung talagang drug addict ang kapatid niya, alam niya way before pa, bakit niya pinatakbong presidente. Kaya sobrang plastic sobrang napakababa ng argumento nitong si Amy. Sobrang baba. Walang nag-aalaga. Alam na alam naman natin yan. At alam mo rin to, Amy Marcos, na ang doktor sa Malacanang, ano yan? On call yan. Anytime yan na magkakasakit ang presidente, na andyan kagad yan. Imposible ang sinasabi mong walang nag-aalaga sa presidente. Imposible yan. Dahil ang tagal mong tumira sa Malacanang, alam na alam mo kung paano naglagay ng doktor dyan, alam mo kung paano inalagaan ng doktor dyan ang tatay mo. Hindi po pwedeng ang isang presidente ay walang tumitigil na doktor. 24/7 yan. Imposibleng walang nag-aalaga dyan. Masyadong kaplastikan ang mga pinagsasasabi mo. Lahat yan, pati pagkain, pati iinumin na tubig, may nag-aasikaso dyan. Alam mo yan, napakababa ng argumento mo. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. Ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Dito mahahalata mo sa pananalita ni Amy Marcos. Kulang na lang sabihin na mag-resign ka na dahil may sakit ka. Kulang na lang sabihin niya yan. Halatang halata dito sa tema ng pananalita niya. Kaya nga sabi ko napakababa ng argumento. Parang sinasabi niya na nagkakasakit ka na, magpahinga ka na. Sinasabi niya na talikuran mo na ang mga tao dyan sa Malacanang. Walang nagmamalasakit yan sa'yo. Kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang interest. Akala mo naman siya mayroong malasakit, akala mo naman may maganda siyang interest dito kay PBBM. Samantalang, Amy, obvious sa mga pananalita mo na ikaw mismong kapatid, gusto mo mag-resign si PBBM. Itong pananalita mo na talikuran mo na yung mga tao dyan sa Malacanang, iisa lang ibig sabihin yan mag-resign ka na dahil nagkakasakit ka na. Na para bang napakalala nung sakit ni PBBM. Isipin mo, diverticulitis. Gusto mo mag-resign yung tao. Kahit na ordinaryong tao, pwedeng i-research kung ano yung sakit na yan. Ang daming may sakit niyan na nakakapagtrabaho ng normal. Amy Marcos, napakababa ng argumento mo. Natataranta ka, para kang si Sara Duterte, masahol ka pa nga yata kay Sara Duterte, dahil ikaw kapatid ka, hindi dapat nagagaling sa inyo mga ganyang salita.
Ikaw ang unang-unang na-excite pag may sakit itong si PBBM. Kulang na lang talaga sabihin mo, mag-resign ka na. Bongbong. Yan yung takbo ng salita mo, talikuran mo yung mga tao dyan, magpahinga ka. Ano ba talaga pinakain sa'yo ni Digong? Meron ba talaga ipinakain sa'yo at ganyan na lang ang sobrang bilib mo sa mga Duterte? Or sobrang galit mo talaga sa First Lady? Ano ba yung mga nirequest mo na hindi mo nakuha dyan sa Malacanang? Bakit ganyan ka? Huwag mo kaming gaguhin na mga nanonood na kakakita ng mga pinapalabas mo sa TV. Alam namin yung takbo ng isip mo. Alam namin yung mga ibig sabihin ng mga magpahinga ka na, talikuran mo yung mga tao dyan. Gusto mong bumaba na kagad si PBBM sa kanyang pwesto dahil merong diverticulitis. Hindi ganong kalala ang sakit ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming merong ganyang sakit. Amy Marcos, ina-alarm mo ang taong bayan na para bang kakatakot at may taning na ang buhay doon sa diverticulitis. Hindi naman ganong kalala yan, Amy Marcos. Kung mag-alarma ka ng tao, ganon na lang. At wag mong palabasin dito na ikaw ay may malasakit sa kapatid mo. Nung nagsalita ka doon sa rally ng iglesia, na sinasabi mong ang kapatid mo may paluha-luha ka pang pinipilit mo pang maluha-luha na hindi mo naman makuha yung luha na yan. Nagdadrama ka. Gusto mong maiyak kunwari, pero hindi ka naman maiyak dahil kasinungalingan ang sinasabi mo. Kunwari nagmamalasakit ka, umuwi ka na, magpahinga ka. Ganun ang mga tema ng salita mo. Ang totoo niyan, gusto mo maging presidente si Sara Duterte at ikaw ay makapwesto ng mas mataas. At kayo, diyan sa Senado ay mag-govern. Gusto nyong masunod lahat ng gusto nyo. At isang dahilan pa dyan, kasi doon sa mga listahan na lumabas sa Cabral Files, lahat kayo may mga sabit, may mga request ka. Ikaw mismo meron kang request na mahigit 2 bilyong piso na sinasabi mo, hindi naman natuloy yan, request lang yan. Pero ganun pa rin yan. Ang ibig sabihin yan, naghahangad ka na makakuha ng komisyon. Kaya ka nagre-request. Gusto nyong i-wipe out gusto nyong linisin yung mga pangalan nyo kung kayo ang makakaupo dyan sa Malacanang. Gusto nyong mangyari yan. At mag-fiesta kayo pag nandiyan na kayo sa pwesto dahil itong si Sara Duterte, anything goes ito Parang yung tatay niya. Lahat ng gusto nila, gagawin nila. Lahat ng gusto nila, kukunin nila nang walang sumisita sa kanila. Yan yung gusto mo mangyari. Kinakabahan ka na dahil ngayon sa may mga investigasyon na nangyari, baka later on, sumabit ang pangalan mo. Pero wag kang magdadrama, wag kang masyadong magbababa ng iyong mga diskusyon na sinasabi mong nagmamalasakit kay PBBM, naaawa ka kunwari, walang nag-aalaga, walang tunay na nagmamahal, dahil ikaw, Amy Marcos, hindi ka nagpakita ng pagmamahal sa kapatid mo. At para sabihin ko sa iyo, Ivy Marcos, mas stressful, mas depressing, mas masakit kay PBBM yung sinabi mo doon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Kesa dito sa sakit ng diverticulitis na merong ganyan at normal na nakapamuhay. Pinalalabas mo kasi na parang napakalala nung sakit ni PBBM. Walang nag-aalaga kay PBBM. Imposible yan. Alam mo yan. Matagal ka dyan sa Malacanang. Imposibleng walang nag-aalaga sa isang presidente. Masyadong mababa, napakababa, ubod ng baba ng argumento mo. Amy Marcos. At again, uulitin ko, mas depressing, mas masakit, at mas stressful ang ginawa mong pagsasalita sa Luneta kaysa dito sa sinasabing sakit ni PBBM na hindi naman ganong kalala. Pinalalabas mo lang na napakalala na ng sakit ni PBBM. Inaalarma mo tao at nagbabakasakali ka na baka mag-resign si PBBM dahil sa sakit na to. Ubod ng baba talaga ng argumento mo. Anyway,
Yan po ang gusto kong sabihin lang sa mamamayang Pilipino. Ang sakit ni PBBM ay hindi ganong kalala, hindi life-threatening, hindi naman ito nakakahawa or ito ay lumalala ng ganun-ganun lang. Ang gamot po dito, kung di ano nagkakamali, ay mga pain reliever lang at mga antibiotics. At after a few days, after a few hours, pag inom ng gamot, nawawala na yung pain. Etong si Amy Marcos, gumagawa ng eksena na akala mong napakalala nung sakit ng kanyang kapatid. Akala niya, eto na yung pagkakataon. Sa totoo lang, baka itong si Amy Marcos ay nananalangin pa na sana malala ang sakit ni PBBM. Ganyan po ang pag-uugali nitong si Amy Marcos. Ito pong mga ganitong klaseng public official, tandaan po natin. Dapat huwag na natin ibalik sa pwesto to. Pag ito lumapit uli sa mga tao at humingi ng boto ninyo, tandaan nyo yung pagmumukha nito. Huwag nyo nang iboboto. Napakataksil po nito sa bayan. Isipin mo, sinusuportahan yung mga Duterte na mga sip-sip sa China. Isipin mo yon, hindi lang po ang kinagagalit natin dito yung pagwalang hiya niya sa kapatid niya. Yung pagsuporta niya mismo sa mga Duterte na mga pro-China. At ang lalaki ng mga krimen Nakaharapin. pagpatay, pagnanakaw at iba't iba pang klaseng krimen. Kasama na po ang droga. Pagkatapos, sinusuportahan itong si Amy Marcos. Itong pamilya na to. Nasa ngayon nga, nagpapatong-patong na ang mga kaso. At ano ang krimen na sinasagot ni Digong Duterte sa ICC? Crime against humanity. Libo-libo po ang pinapatay. At nakita nyo naman yung mga final na kaso nitong si former Senator Sonny Trillanes sa mag-aama na to, sa pamilya na to. Yung plunder, yung malversation, pati po yung droga. Sabit yung asawa ni Sara Duterte, sabit yung mga kapatid niya, pati tatay niya, at si Sara Duterte mismo nakinabang sa mga drug lords. Yan ang sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes. Yan po ang mga kasong hinaharap ng pamilya Duterte na to na full support itong si Amy Marcos. Full support po siya dyan. Kaya hindi ko maintindihan kung tayo mga Pilipino ay susuporta pa sa ganitong klaseng tao. Masyado pong mababa itong babaeng ito. Kung lalapit uli ito para humingi ng suporta sa ating mga mamamayang Pilipino, huwag niyo na pong iboto dahil ito po ay sumusuporta sa pamilya na ang daming krimen na harapin at higit sa lahat, sobrang baka China. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo, parating natin kay Amy yung mga sasabihin ninyo. At pakishare na rin po para marami makaalam itong klase ng tao, itong si Amy Marcos at yung kanyang sinusuportahan ng mga pamilya Duterte. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo dito.